Ang kwentong ito ay likhang isip na hango sa mga tunay na karanasan ng ilan. Layunin nitong magbigay aral, aliw at misteryo. Anumang pagkakatulad sa totoong tao, pangalan, lugar o pangyayari ay hindi sinasadya. Huwag gawing personal at iwasan ang pagpapalagay. Mag-ingat sa pagtitiwala at matutong kilalanin ang tunay na intensyon ng mga taong pumapasok sa ating buhay. Noong una ko siyang nakita, hindi ko inakala na magiging mahalaga siya sa buhay ko. Isa lang siya sa mga estrangherong dumadaan sa tindahan namin sa palengke. May suot siyang simpleng polo, may hawak na itim na backpack, at tahimik lang habang tumitingin sa mga paninda. Hindi siya gaya ng ibang lalaki, walang palipad hangin, walang pormang naghahanap ng pansin. Ang pinakaunang impresyon ko sa kanya, misteryoso. "Miss, magkano po to?" tanong niya habang tinuturo ang isang garapon ng pulot. Simple lang ang tanong, pero sa tono ng boses niya, may lambing at kababaang loob. Kaya hindi ko rin napigilang ngumiti habang sinasagot ko. Simula noon, naging regular siyang bumibili sa tindahan. Tuwing umaga, naroon siya. Hindi madaldal pero magalang. Hanggang sa isang araw, naglakas loob siyang magtanong, "May boyfriend ka ba?" Nagulat ako. Pero hindi ako nainis dahil sa dami ng lalaking bastos at mapagsamantala, siya lang ang nagtanong ng direkta pero may respeto. Sabi ko, "Wala." "Bakit mo naman natanong?" "Wala lang. Gusto lang sana kitang kilalanin kung okay lang." At doon nagsimula ang lahat. Isang uri ng lalaking kakaiba sa nakasanayan siya si Enzo. Hindi niya agad sinabi ang apelyido niya pero hindi ko iyon pinansin. May mga taong hindi komportable agad magsiwalat ng buong pagkatao at naiintindihan ko yon. Isa pa, parang wala namang masamang intensyon si Enzo. Sa loob ng ilang linggo, naging parte na siya ng araw-araw kong buhay. Hindi siya gaya ng ibang manliligaw, wala siyang dalang bulaklak, pero palagi siyang may pasalubong na tinapay para sa nanay ko. Hindi siya showy, pero marunong siyang makinig kapag may problema ako. Hindi siya nagsasalita ng sobra, pero kapag may sinabi siya, damang-dama mong totoo. Nagtanong minsan si Mama, "Anak, sigurado ka ba sa lalaking yan?" Parang may mga tanong akong hindi ko masagot sa kanya. Sabi ko naman, "Ma, hindi siya nagsisinungaling. Nakikita ko yon." At totoo nga. Lahat ng tinanong ko kay Enzo, sinagot niya ng direkta. Kapag tinanong ko kung nasaan siya, sasabihin niya. Kapag may ginawa siyang mali, inaamin niya. Kaya sa isip ko, baka nga siya na yung lalaking sinasabi nilang rarating sa hindi mo inaasahang oras, at hindi mo rin basta-bastang pakakawalan. Mga tahimik na gabi, mga tanong sa isip sa kabila ng pagiging totoo ni Enzo, may mga gabing hindi ako makatulog. May mga araw kasi na bigla siyang mawawala. Hindi magte-text, hindi magpaparamdam. Tapos babalik na lang na parang walang nangyari. Kapag tinanong ko siya, laging pareho ang sagot, "May inayos lang ako, personal." Pero ayokong madamay ka roon. Mas mabuting di mo na lang malaman. Hindi siya nagsinungaling. Hindi rin siya nangako ng kahit ano. Pero masakit pala yung hindi sinungaling ang tao, pero alam mong may hindi siya sinasabi. "Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan?" tanong ko minsan. "Pinagkakatiwalaan kita. Pero hindi lahat ng bagay kailangang sabihin kaagad," sagot niya. At dahil mahal ko siya, tinanggap ko yon. Saksi ang paligid sa mata ng iba, perpekto si Enzo. Mabait sa mga bata, marunong makisama sa matatanda. Naging kaibigan na siya ng tindero sa karne at ng jeepney driver na parating dumaraan. Kahit ang mga tsismosa sa palengke, sinasabi, "Buti ka pa, nak." Bihira na yang ganyan. Pero sa bawat papuri ng iba, lalong tumitindi ang kutob ko. Bakit parang wala siyang kapintasan? Bakit parang sobrang inaalagaan niya ang bawat kilos niya? Minsan, habang magkasama kami sa tapat ng tindahan, may dumaang lalaking hindi ko kilala. Bigla siyang tumigil at tinitigan si Enzo. Hindi ko alam kung kilala ba nila ang isa't isa. Pero napansin ko, nanlamig si Enzo. Nang umalis yung lalaki, hindi na siya nagkwento. "Enzo, kilala mo ba yon?" "Hindi ko siya kilala," sagot niya. Hindi siya nagsisinungaling. Pero halata mong may iniwasan siya. Isang pangakong hindi nabigkas dumating ang gabi ng ika-negatibo, 100 araw namin bilang magkasintahan. Hindi ako nag-expect ng engranding selebrasyon. Pero dumating siya, may dalang simpleng kahon. Akala ko singsing. Pero sa loob nito ay isang sulat. Nakasulat sa papel ang mga salitang, "Sa dami ng taong nakilala ko,
ikaw lang ang hindi nagtangkang alamin ang mga ayaw kong pag-usapan. Pero darating ang araw na kailangan mo ring malaman ang lahat. Huwag mo akong husgahan. Sana noong oras na yon, marinig mo pa rin ang totoo. Tumigil ang puso ko sa binasang iyon. May lungkot, may kaba, pero may paghanga. Hindi niya ako binola. Hindi niya ako pinangakuan. Pero naramdaman kong may bigat ang mga dalang lihim na maaaring sumira sa amin. Sa gabing iyon, hindi ako nakatulog. Pero kahit puno ng tanong ang puso ko, isa lang ang sigurado ako, lumipas ang mga linggo at naging mas matatag ang relasyon namin ni Enzo. Sa kabila ng kanyang pagiging misteryoso, hindi ko maikakaila ang tunay niyang pagmamahal. Hindi siya perpekto sa lahat ng bagay, pero sa paraan ng pagtrato niya sa akin, ramdam kong mahal ako, at higit pa roon, pinoprotektahan niya ako sa hindi ko palubos na nauunawaan. Araw-araw niya akong sinusundo sa palengke. Hindi man siya masyadong madaldal, palagi niyang hawak ang kamay ko habang naglalakad kami pauwi. Mahilig siyang magluto ng mga simpleng ulam, tinola, ginisang munggo, adobong manok. Lahat ng iyon, ginagawa niya hindi para magpasikat, kundi para ipakita kung gaano kahalaga ang presensya ko sa buhay niya. Walang araw na dumaan na hindi siya nagparamdam. Kung hindi siya makakapunta, tiyak na may mensahe. At kung tatawagan ko siya, laging sinasagot sa loob ng ilang segundo. Sa bawat kilos niya, sinasabi niyang, maaasahan mo ako. Tahimik pero palaging naroroon minsan, nagkasakit si Mama. Mataas ang lagnat at hindi ko alam ang gagawin. Tumawag ako kay Enzo, at sa loob ng 1-0 minuto, dumating siya. May dalang gamot, lugaw, at kahit hindi siya pamilyar sa loob ng bahay namin, kusang loob siyang nag-alaga kay Mama. Bakit mo ginagawa to? Tanong ko sa kanya habang nilalagyan niya ng bimpo ang noo ni Mama. Dahil mahal kita. At kapag mahal mo ang isang tao, mahal mo rin ang mga mahal niya, sagot niya, walang pag-aalinlangan. Wala akong masabi. Napakasimple ng sagot niya, pero tumagos sa puso ko. Ang laging tama sa paningin ng lahat naging kilala si Enzo sa lugar namin. Hindi lang dahil sa pagiging mabait, kundi dahil sa pagiging totoo niya. May mga taong humahanga sa kanya, at may ilan namang naiinggit, pero kahit ang mga inggit, hindi makahanap ng butas para laitin siya. Wala kasi siyang kapintasan sa paningin ng marami. Parang ang swerte mo, anak, sabi ni Mama isang gabi. Napakabait ng nobyo mo. Sana nga wala talaga siyang tinatago. Napatingin ako sa kanya. Kasi kahit ako, ramdam ko na parang may kulang. Hindi dahil may ginagawa siyang mali, kundi dahil may mga bahagi ng pagkatao niya na hindi ko pa rin masilip. Hindi ko alam kung dahil ba napakapribado lang talaga niya, o may tinatago siyang ayaw niyang masilip kahit ng pinakamamahal niya. Walang bakas ng kasinungalingan, nagkaroon kami minsan ng pagkakataon na makilala ko ang isa sa mga kaibigan niya, si Jeric, isang matangkad na lalaking parang sanay sa pagmamasid. Tahimik ito pero may sinabing hindi ko malilimutan, alam mo, bihira na ngayon yung katulad ni Enzo. Minsan masyado siyang totoo kaya ang tingin ng iba may tinatago. Pero ang totoo, takot lang siyang masaktan ulit. Masaktan? Anong ibig mong sabihin, tanong ko. Napangiti lang si Jeric. Hindi ko lugar para ikwento. Pero kung ako sayo, hayaan mong kusa niyang ibukas ang sarili niya sayo. Huwag mong pilitin. Kapag oras na, kusa siyang magpapakita ng lahat. At doon ko napagtanto, maaaring hindi siya nagsisinungaling, pero hindi pa siya handang ibigay ng buo ang kanyang sarili. At marahil, may sugat pa rin sa loob niya na hindi pa humihilom. Isang gabi ng katahimikan nagkita kami ni Enzo sa park isang gabi. Tahimik kaming nakaupo sa isang lumang upuang kahoy habang pinagmamasdan ang mga bata sa playground. Maya-maya, nagsalita siya, naalala mo yung unang beses tayong nagkita? Naman, sagot ko. Yung garapon ng pulot. Ngumiti siya. Simula noon, alam ko na. Alam kong ikaw yung klase ng taong hindi basta sumusuko. Pero bakit mo ako pinili, tanong ko. Dahil kahit minsan, hindi mo ako pinilit magsalita ng mga bagay na hindi ko pa kayang ikwento. Minahal mo ako kahit hindi mo pa ako lubos na kilala. Tumingin siya sa akin. Seryoso. Malalim. At sa unang pagkakataon, may nakita akong lungkot sa mga mata niya na hindi ko pa nakita dati. Isang lihim na hindi pa handa bago kami naghiwalay ng gabing iyon, niyakap niya ako ng mahigpit. Kung dumating ang panahong may malaman ka tungkol sa akin na hindi mo nagustuhan, sana maalala mo kung paano kita minahal, sabi niya. Napaluha ako.
Hindi mo ba ako bibigyan ng babala kung anong dapat kong paghandaan? Ang tanging masasabi ko lang hindi ako nagsinungaling sa'yo. Pero hindi rin ako nagsabi ng lahat. At mula sa sandaling iyon, tumatak sa isip ko ang salitang pero. Hindi siya nagsinungaling pero may hindi pa siya sinasabi. Hindi siya lumilihis ng tingin pero may bagay siyang iniiwasan. Hindi siya tumatalikod pero mailalim ng katahimikan sa likod ng kanyang ngiti. Pagkatapos ng gabing iyon sa park, nagsimula akong mapansin ang mga munting bagay na dati hindi ko pinapansin. Mga maliliit na detalye na tila walang saysay sa una, pero kapag pinagsama-sama mo, parang may nililihim na puzzle. Mga oras na bigla siyang nawala nagsimula ito sa isang karaniwang Biyernes. Alas 5 ng hapon, naghihintay ako kay Enzo sa labas ng tindahan namin. Lagi siyang dumarating ng maaga. Pero lumipas ang isang oras, wala siya. Nag-text ako. Wala. Tinawagan ko. Unreachable. Mga alas 9 na ng gabi nang nag-reply siya, pasensya ka na. Biglang may kailangan akong puntahan. Hindi ko nadala charger ko. Walang emoticon. Walang paliwanag. Pero hindi iyon ang unang beses. Noong sumunod na linggo, inimbitahan ko siya sa birthday ng pamangkin ko. Siya, pero sa mismong araw, bigla siyang hindi sumipot. Ang dahilan niya? Hindi ko naasahan. May bigla ang lumapit sa akin na kailangan kong tulungan. Kahit ilang beses ko siyang tanungin kung sino ang tinutulungan niya o anong klase ng problema iyon, iisa lang ang sagot niya, mas mabuti sigurong di mo na malaman. At muli kong narinig ang linyang iyon na tila bangungot na paulit-ulit, hindi ako nagsisinungaling pero hindi ko rin sinasabi ang lahat. Mga bagay na hindi tinutugma, may pagkakataong dinala ko siya sa isang kasiyahan ng pamilya. Doon, ipinakilala ko siya sa ilang pinsan, mga tiyuhin, at kaibigan ng pamilya. Lahat ay natuwa sa kanya, maliban sa isa kong pinsang si Tita Jean, na dating nagtatrabaho sa isang ahensyang may koneksyon sa gobyerno. Habang nakatitig kay Enzo, sinabi ni Tita Jean, parang pamilyar siya. Hindi ko lang matandaan kung saan ko siya nakita. Napakunot no ako. Talaga po. Hindi ko makalimutan ang mukha niya. May kinalaman yata yan sa isang kaso na hinawakan dati ng opisina namin. Tumawa ako, pilit. Baka po nagkakamali lang kayo. Siguro nga. Pero maging maingat ka. May mga taong hindi mo basta makikilala sa panlabas lang. Hindi ko masabi kay Enzo ang narinig ko. Kasi sa puso ko, ayokong mawalan ng tiwala sa kanya. Pero sa isip ko, nagsimulang bumuo ng mga tanong, sino ba talaga siya? Lihim sa loob ng isang aklat isang araw, nasa apartment siya at naiwan ang kanyang bag habang naliligo. Hindi ko intensyon manilip pero may nalaglag na maliit na notebook mula sa zipper ng bag, may takip itong kulay itim, parang luma na. Binuksan ko ang unang pahina. Walang pangalan. Puro date entries, parang journal. Pero imbes na diary, nakasulat doon ang mga codes at lugar. Negatibo 42, March 12, Tagaytay, successful. Negatibo 17, April 3, Quezon City, transfer complete. Parang mission report. Agad kong isinara ang notebook. Binalik ko sa bag. Wala akong ideya kung anong ibig sabihin ng mga yon, pero tumindig ang balahibo ko. Lalong nabuo ang kutob ko, may connection siya sa isang bagay na hindi normal. Hindi sinasadyang katotohanan, isang gabi, habang pauwi ako mula sa grocery, may nakasalubong akong lalaki na tila pamilyar. Si Jeric, ang kaibigan ni Enzo. Niyaya niya akong magkape. Alam kong may nararamdaman ka na, sabi niya. Anong ibig mong sabihin? Kay Enzo. Sa pagkatao niya. Alam mo ba kung ano talaga ang ginagawa niya? Tumango siya. Pero hindi ako ang tamang tao para magsabi nun sa'yo. Ang masasabi ko lang, hindi siya masama. Pero hindi rin siya ordinaryo. At bago kami maghiwalay, may sinabi si Jeric na hindi ko makakalimutan, may mga tao na hindi sinungaling kasi hindi nila kailanman sinabi kung sino talaga sila. Pagharap sa kanya pagkatapos ng ilang araw, hindi ko na kayang itago ang mga tanong ko. Kinausap ko si Enzo habang magkasama kami sa kwarto. Enzo, totoo bang may tinatago ka sa akin? Tahimik siya. Hindi kita sinisisi. Pero kailangan kong malaman. Kasi kung totoo lahat ng nararamdaman ko para sa'yo, hindi sapat yung hindi ka nagsisinungaling. Kailangan ko rin ng katotohanan.
Dahan-dahan siyang tumayo, at sa unang pagkakataon, nakita kong nangingilid ang luha sa kanyang mata. May mga bagay na hindi ko maipaliwanag ngayon. Hindi dahil ayaw kong sabihin, kundi dahil kapag nalaman mo, baka mawala ka rin. Hindi ko alam kung matatakot ako o maaawa. Pero ang puso ko, hindi pa rin niya binibitawan. Handa akong tanggapin ka. Pero kailangan ko ng totoo. Kahit hindi buo, kahit masakit. Hinawakan niya ang kamay ko at tumingin ng diretsyo sa mga mata ko. At kung sabihin ko sa iyo na hindi ako ang taong iniisip mong normal ako, subukan mo akong ikwento. Tahimik kaming nakaupo. Sa isang sulok ng lumang kwarto, maririnig ang langit-ngit ng bentilador, ang mahinang ihip ng hangin sa labas, at ang ingay ng damdaming matagal ng nais sumabog. Hawak ni Enzo ang kamay ko, mainit, nanginginig. Para bang may dalang bigat ang bawat segundo ng katahimikan bago siya nagsalita. Hindi ako ang iniisip mong tao ako. Ikaw na rin ang nagsabi noon, sabi ko. Na hindi ka nagsisinungaling pero hindi mo rin sinasabi ang lahat. Tumango siya, dahan-dahan. Totoo iyon. Kasi may mga katotohanan na hindi basta tinatanggap ng kahit sinong tao. Hindi dahil masama, kundi dahil mahirap intindihin. Hinugot niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na pendant na matagal ko nang napapansin sa lig niya. Luma na ito, parang batong may ukit na simbolo sa gitna. Simbolo ng pagkakakilanlan namin yan, anya. Napakunot no ako. Nang kanino? Nang samahang pinagmulan ko. Isang organisasyon na nagtatrabaho sa anino, hindi para sirain ang mundo, kundi para bantayan ang mga lihim na hindi kayang dalhin ng pangkaraniwang tao. Hindi ko agad maunawaan. Parang lihim na ahensya. Mas malalim pa roon. Isa kaming grupo ng mga tagapangalaga, kami ang nagsasara ng mga pintuan ng panganib. Mga nilalang, teknolohiya, kaalaman na maaaring makasira sa balanse ng mundo kung mapunta sa maling kamay. Ang tunay na Enzo, hindi ko alam kung matatawa ako o matatakot. Para bang bigla akong nasalang sa isang pelikulang science fiction. Pero ang ekspresyon sa mukha ni Enzo, seryoso, walang bakas ng pagbibiro. Ginawa akong tauhan ng isang eksperimento noong ako'y 16 pa lamang, patuloy niya. Inenhance ang katawan at isipan ko, hindi upang pumatay, kundi upang bantayan ang mga hindi kayang bantayan ng ordinaryong tao. Napaupo ako. Ang dami kong gustong itanong pero hindi ko alam kung alin ang uunahin. Kung totoo yan, ano nang ibig sabihin ito sakin? Satin? Tumitig siya sakin, malalim. Ibig sabihin nito, ang bawat araw na kasama mo ako ay araw na nilabanan ko ang utos nilang huwag makipag-ugnayan sa normal. Ipinaglalaban kita araw-araw. Mga alaalang pinipilit kalimutan, isinalaysay niya kung paanong may mga misyon siyang hindi niya kailanman makakalimutan. Isang beses, kinailangan niyang i-extract ang isang siyentistang nagtangkang ibenta ang teknolohiyang kayang burahin ang memorya ng buong lungsod. Alam mo bang isang utos lang, mabubura rin dapat ang alaala mo tungkol sa akin, bulong niya. Pero hindi mo ginawa, sagot ko. Hindi siya tumango, pero alam ko na ang sagot. Bakit mo ako piniling mahalin kung alam mong may panganib? Dahil ikaw lang ang nakaramdam ng puso kong matagal nang hindi tumitibok, sagot niya. Ang presyo ng katotohanan, hindi ko alam kung matatakot ako sa kanya, o mas matatakot ako sa mundong hindi ko pa alam na umiiral pala sa likod ng normal naming buhay. May mga bagay bang hindi mo na pwede pang ibalik, tanong ko. Marami. Kabilang na riyan ang katahimikan ng buhay na hindi mo kailangang alalahanin. At kapag pinili mong manatili sa piling ko, mawawala rin yon sa'yo. Ilang saglit akong hindi nakasagot. Puno ng tanong ang utak ko, pero ang puso ko tahimik. May kapayapaan sa kabila ng takot. Kasi ngayon, alam ko na. Hindi siya nagsisinungaling pero may tinatago siya para protektahan ako. Isang alok ng pagpili, pwede pa tayong bumalik sa dati, anya. Pwede kong burahin ang lahat ng ito sa isip mo. Mamumuhay ka ng masaya nang hindi na maalala ang mga lihim kong dala. Napahawak ako sa pendant na hawak niya. At kung piliin kong alalahanin lahat, kahit delikado, hindi na kita mapoprotektahan mula sa lahat. Pero hinding-hindi na ako lalayo. Pagpili ng katotohanan, umiti ako sa gitna ng luhang dumaloy sa mata ko. Hindi ako pinilit magmahal sa'yo, Enzo. Pinili ko. Kaya pipiliin ko ring harapin ang katotohanan mo, anuman ang dala nito. Sa mga mata niya, nakita kong gumuho ang pader na matagal na niyang itinayo. Waring bumigay ang lahat ng proteksyon, at sa wakas, pinili niyang tanggapin na hindi niya kailangang mag-isa.
Ang simula ng isang mas malalim na kwento, hindi ibig sabihin ay tapos na ang lahat ng problema. Pero ang simula ng paglalantad ng kanyang pagkatao ay hudyat din ng bagong yugto sa aming relasyon, isa na hindi base lang sa kilig, kundi sa katotohanan. At doon ko nalaman na ang pinakamalalim na pagmamahal ay nagsisimula sa tapang, ang tapang na tanggapin ang totoo, kahit pa ito ay may kasamang panganib. Akala ko'y sapat na ang katotohanang inilahad ni Enzo. Akala ko, ang pagsiwalat niya ng lihim ay ang dulo ng lahat ng pagtatago. Pero sa mga susunod na araw, napagtanto kong mas malalim pa pala ang mundo na kanyang kinabibilangan at hindi kami nag-iisa. Mga mata sa dilim makalipas ang 3 araw mula nang magpahayag si Enzo ng buong pagkatao niya, napansin naming may sumusubaybay sa amin. Sa bawat lakad namin, may pares ng mata sa kabilang kalye. Sa bawat sakay sa jeep, tila may taong bumubuntot. Tahimik pero hindi may kakaila. Isang gabi, habang magkasama kaming kumakain sa isang maliit na karinderya, biglang kumurap ang ilaw. Mabilis na tumingin si Enzo sa paligid. Umalis na tayo, sabi niya ng mahina pero mariin. Bakit? Ano yon? May sumunod na naman sa atin. Pag-uwi namin, naglagay siya ng device sa ilalim ng mesa, parang maliit na bilog na metal na umiilaw. Tracker remover. Mukhang nilagyan na naman nila tayo ng taga-subaybay. Napaupo ako. Sino sila, Enzo? Ang organisasyong nagbabantay, tumitig siya sa akin. Hindi lahat sa amin ay naniniwala na pwede kaming magmahal ng tao sa labas ng sistema. Bawat kilos ko ngayon ay itinuturing nilang paglabag. Bakit? Dahil lang sakin. Dahil pinili kitang bigyan ng kaalaman na hindi para sa lahat. Doon ko napagtanto, hindi pala lamang ang mundo sa pagitan ng mabuti at masama. May mga grupo na nasa gitna, mga organisasyong nagtutulak ng kontrol, kahit pa kapalit ay ang kalayaan ng isa. At ngayon, kami ni Enzo ang target nila. Ang lihim ng kapatiran kinabukasan, dinala ako ni Enzo sa isang lugar na hindi ko inaasahan, isang lumang silong sa ilalim ng simbahan sa probinsya ng Laguna. Pagbukas ng pintuan, bumungad sa akin ang silid na puno ng mga lumang mapa, devices, at mga taong hindi ko inaakalang konektado sa kanya. Sila ang mga dating katulad ko, paliwanag niya. Dating bahagi ng organisasyon pero lumihis ng landas. Isa sa kanila si Lyra, matanda na pero matalim pa rin ang mata. Kaya kanya dinala rito dahil hindi na siya ligtas. Hindi na rin ikaw. Panahon ng desisyon, bakit nila tayo gustong saktan, tanong ko. Hindi nila gustong saktan. Gusto nilang burahin ang lahat ng anomalya. At isa na ron ang pagmamahalan natin. Napaluha ako. Hindi ba pwedeng magmahal ng totoo, kahit anong mundo kapagaling? Ngumiti si Lyra. Iyan ang tanong na bumasag sa sistema. At iyan din ang dahilan kung bakit marami sa amin ang lumihis. Sa silong na iyon, ipinakita nila sa akin ang mga ebidensya, mga kasong tinakpan, mga alaala ng taong binura, at mga pagsisinungaling na ginawang kaligtasan. Paghahanda sa posibleng pag-atake, kapag lumabas na kayo sa radar ng sistema, maglalabas na rin sila ng clearance para habulin kayo, babala ng isa sa mga kasama. Nagsimula kaming mag-ensayo. Tinuruan nila akong magbasa ng mapa, mag-decode ng simpleng mensahe, gumamit ng tracking jammer. Hindi ako sanay. Hindi ito ang buhay na pinangarap ko. Pero ang bawat pagdikit ng kamay ni Enzo, ang bawat halik niya sa aking noo, paalala ng dahilan kung bakit ako nandito. Hindi ito ang buhay na gusto ko, bulong ko minsan. Alam ko, sagot niya. Pero ito ang buhay na kasama ko. Gusto mo pa rin ba yon? Tumingin ako sa kanya, sa taong may lihim pero walang kasinungalingan. Sagot ko. Ang unang pag-atake, hindi kami nabigla nang dumating ito. Isang gabi habang nasa apartment kami, may tumunog na high-pitched alert mula sa kwarto ni Enzo. May paparating, anya. Ilabas mo ang emergency bag, susunduin tayo nila Lyra. Mabilis kaming bumaba ng gusali. Pero bago kami makalabas ng gate, may putok ng stun gun sa ere. Mabilis na bumagsak sa lupa ang isang lalaki, isa sa mga taga-sistema. Move, sigaw ni Enzo habang hawak ang kamay ko. Nakita ko ang galaw niya, mabilis, parang hayop sa gubat. Hindi siya pumapatay, pero kayang-kaya niyang ibagsak ang sinumang humarang. Hindi ito ang una, at siguradong hindi ito ang huli, bulong niya sakin habang tumatakbo kami palayo sa dilim. Itinago sa lihim na lungsod sa tulong ni Lyra, nakarating kami sa isang abandonadong community sa bundok, walang signal, walang tanod, walang kamera.
Isang lugar kung saan panandalian kaming ligtas. Ngunit alam naming hindi habambuhay ang katahimikan. Kailangang dumating ang oras na hindi na lang tayo tatakbo, sabi ko kay Enzo. Tumango siya. Darating din tayo doon. Paghahanda para sa huling laban sa katahimikan ng kabundukan, naghahanda kami para sa susunod. Hindi na lang kami magkasintahan. Kami na ang magiging boses ng mga dating pinatahimik. At sa puso ko, alam kong ang lihim niyang itinatago ay hindi upang takasan ang mundo kundi upang muling baguhin ito. Sa liblib na komunidad kung saan kami pansamantalang nakatago, tila bumagal ang oras. Ngunit ang katahimikan ay hindi sapat upang itago ang rumaragasang katotohanan. Isang lihim ang matagal nang niluluto at darating ang oras na kailangan na itong ilantad sa mundo. Isang delikadong plano, kung mananatili tayong nakatago, sila pa rin ang may kapangyarihan, sabi ni Lyra habang pinapakita ang mapa ng mga tinatawag nilang e-central. Mga pasilidad kung saan iniimbak ng organisasyon ang mga sensitibong impormasyon, pangalan, lokasyon, at record ng mga anomalya, tulad ni Enzo. Paano kung ilabas natin ang lahat, tanong ko. Nagkatinginan sila. Hindi dahil imposible kundi dahil delikado. Enzo tumayo. May paraan. Pero kailangan nating pumasok mismo sa isa sa mga nerve centers. Kung makuha natin ang archive ng Project Luna, iyon ang ebidensyang magpapatunay ng lahat, eksperimento, pananahimik, at pananamantala. Project Luna, iyon pala ang tawag sa eksperimento kung saan bahagi si Enzo. Isang classified program na layuning bumuo ng mga enhanced humans gamit ang genetic modification at advanced neuroprogramming. Ginawa ito upang lumikha ng mga tagapangalaga na hindi basta-basta na impluwensyahan ng emosyon. Mga sundalo ng sistema. Pero ako ang patunay na pumalya sila, ani Enzo. Dahil kahit anong gawin nila, hindi nila natanggal ang puso ko. At ngayon, ang parehong puso na iyon ang nagtutulak sa kanyang ilabas ang katotohanan. Ang simula ng paglalantad ilang gabi ang ginugol sa pagpaplano, sino ang papasok, anong ruta, anong gamit. Ako, si Enzo, si Lyra at dalawa pang dating operatibo ang sasabak. Hindi tayo pwedeng mabigo, paalala ni Lyra. Pag nabigo tayo, burado tayo sa sistema. Walang pangalan. Walang bakas. Parang hindi tayo nabuhay. At sa gabing iyon, habang tinititigan ko ang mga bituin, bumulong ako sa hangin. Kung ito ang katapusan, sana marinig ng mundo ang totoo bago kami maglaho. Pagsalakay sa sentro sa ilalim ng dilim, dumating kami sa compound na tinatawag nilang Key Vault Sham. Sa labas, mukhang abandoned warehouse. Sa loob, isa itong high-tech facility. May retinal scanner, motion sensor, security systems. Pero kilala ito ni Enzo. Dito siya minsang nakulong. Dito siya binuo. Habang gumagapang kami sa ventilation shaft, tumigil siya sandali. Dito nila ako pinaso para malaman kung hanggang saan ang tolerance ko sa sakit. Napakuyom ako. Galit at takot ang pumuno sa dibdib ko, pero hindi ako nagpakita ng alinlangan. Hindi na yon. Ang laban para sa katotohanan na abot namin ang control room. Habang si Lyra ang nag-aayos ng firewall, si Enzo naman ay kinokonekta ang mga drive. 5 minutes, bulong niya. Kapag nakuha natin to, ilalabas natin sa public nodes, lahat makakakita. Hindi na nila matatakpan ang katotohanan. Ngunit hindi pa man kami natatapos, biglang nag-red alert ang buong pasilidad. Na-detect tayo, sigaw ng isa. Pumutok ang ilaw. Tumunog ang alarm. Pumasok ang mga armadong gwardiya. Nagtagisan ng sigawan, putukan, at habulan. Ako'y itinago ni Enzo sa isang compartment habang sila'y nakikipaglaban. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi, bilin niya. Ang huling sakripisyo narinig ko ang putukan. Isang sigaw. Si Lyra. Bumagsak ang isa sa amin. Mabilis kong pinanood sa maliit na screen ang nangyayari sa labas. Si Enzo, wala ng helmet, duguan ang mukha, hawak pa rin ang hard drive. Tumakbo siya patungo sa broadcasting core. Pilitin mong lumabas kung wala na ako, bulong niya sa radyo. Enzo, huwag, sabihin mo sa mundo. Ako ang pinili mong paniwalaan, di ba? Panindigan natin yon. Ang katotohanan ay lumaya sumabog ang core. Pero bago pa yon, naipadala ni Enzo ang lahat ng data. Sa loob ng ilang minuto, nag-viral sa dark web at social media ang Truth Archive, mga video ng eksperimento, testimonya, protocol documents, at mismong pangalan ni Enzo bilang test subject.
Tumigil ang operasyon ng organisasyon. Marami sa kanila ang naimbestigahan, ang iba ay tumakas. Ang lihim ay sumabog, walang makakapigil. Pero si Enzo, hindi na namin siya nakita matapos ang pagsabog. May mga haka-haka na nahuli siya. May nagsasabing pinatay. Pero para sa akin, buhay siya. At kahit nasaan man siya, alam niyang naipaglaban niya ang katotohanan. Simula ng tunay na kalayaan ako. Nagsulat ako. Nagsalita ako. Ipinaglaban ko siya sa media, sa korte, sa mga taong hindi makapaniwala. At sa bawat araw na lumilipas, lumalapit ako sa pag-asa na balang araw, makikita ko siyang muli. Hindi na bilang nilalang ng sistema, kundi bilang lalaking pinili kong paniwalaan. At sa bawat araw na inaalala ko siya, ipinapaalala ko rin sa mundo, ang pagmamahal ay hindi kasalanan. At ang katotohanan, hindi kailanman dapat itago. Ngayong tapos na ang lahat, ngayong ang mga lihim ay wala ng takip, at ang mga anino ay naglahong parang usok, heto ako. Nakaupo sa harap ng kamera. Walang script. Walang make-up. Ako lang, at ang katotohanang hindi ko na kayang itago. Isusulat ko ito. Ipaparinig ko. Hindi para sa akin, kundi para sa lahat ng umiibig. Lahat ng nagmahal ng totoo, kahit sa gitna ng kasinungalingan. Mahal ko pa rin siya, mahal ko pa rin siya. Si Enzo. Ang lalaking hindi nagsinungaling pero may tinatagong lihim. Ang lalaking nagpakita sa akin ng mundong mas malalim, mas masakit, pero mas totoo kaysa alinmang kwento ng pag-ibig na alam ko. Minsan tinanong ako ng isa sa mga journalist, kung alam mo na may tinatago siya noon, pinili mo pa rin ba siya? Umiti ako. Kasi hindi ako umibig sa ginagawa niya. Umibig ako sa paraan niya akong tingnan, sa tahimik niyang pag-unawa, sa paraan ng paghawak niya sa kamay ko kapag nanginginig ako sa takot. Hindi niya kailanman itinago ang damdamin niya. At sa isang mundong lahat ay sinungaling, siya ang katangi-tanging nagsabi ng totoo. Sa kanyang sariling paraan. Natutunan kong, ang pag-ibig ay hindi kailangang maging perpekto para maging totoo. Hindi ito nasusukat sa dami ng oras na magkasama kayo. Minsan, sapat na ang isang sulyap, isang yakap, isang pangakong binigkas sa gitna ng panganib. Natutunan kong hindi lahat ng lihim ay masama. May mga lihim na hindi itinatago para saktan ka, kundi para protektahan ka. At may mga taong hindi nagsasabi ng lahat, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal. At ang pinakamalalim kong natutunan, ang tapang ay hindi lang tungkol sa pakikipaglaban. Minsan, ang tapang ay ang kakayahang manatili sa tabi ng isang taong hindi sigurado sa kanyang kinabukasan at mahalin siya, kahit pa maglaho siya. Hindi ko alam kung buhay pa siya araw-araw, inaamin ko sa sarili ko, baka wala na siya. Baka ang mga kwento ay hanggang alaala na lang. Baka ang huling halik na yon na talaga. Pero kahit ganoon, may kapayapaan. Dahil kahit hindi niya ako muling mayakap, alam kong pinili niya akong protektahan hanggang sa huli. At sa puso ko, buhay siya. Buhay ang alaala niya. Buhay ang mga salitang iniwan niya sa akin, kung mawala man ako, wag mong itago ang kwento natin. Dahil ang totoo, hindi lang para sa atin. Para ito sa lahat ng natatakot magmahal sa gitna ng panganib. Para sa mga katulad ko kung ikaw ay may minahal na may lihim. Kung ikaw ay nasaktan hindi dahil niloko ka, kundi dahil may mundong hindi mo maintindihan. Kung ikaw ay piniling iwan, hindi dahil sa pagkukulang mo, kundi dahil sa kabuluhang hindi mo nilikha. Hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Isang testigo. Isang babaeng minahal at nagmahal ng buong buo. Isang babaeng natutong yakapin ang hindi tiyak, tanggapin ang hindi normal, at lumaban para sa pag-ibig na hindi maintindihan ng iba. Huling panalangin Enzo, kung naririnig mo ako, kung saan ka man. Sana ligtas ka. Sana tahimik ang gabi mo. Sana hindi ka na nagtatago. At sana, kahit minsan, naiisip mo pa rin ako. Hindi ko hihilingin na bumalik ka. Hindi ko rin pipilitin ang tadhana. Pero kung dumating ang araw na muli tayong magkita, kahit sandali lang, pangako, hindi kita tatanungin kung saan ka galing o kung sino ka na ngayon. Titignan lang kita. Ngumingiti. At sasabihin, salamat dahil minahal mo ako ng totoo. Sa bawat isa na nanonood ngayon ang kwentong ito ay hindi pantasya. Hindi ito pelikula. Ito ay totoo. Ako ay totoong tao. Si Enzo ay totoo. Ang sistemang iyon, totoo.
At ang pinakatotoo sa lahat, ang pagmamahalan namin. Huwag kayong matakot magmahal ng isang taong iba. Huwag kayong matakot makialam kung alam niyong may mali. Huwag kayong matakot magsalita dahil ang katahimikan ay pinipili ng duwag. Ako? Hindi na ako tatahimik.